Sa ngayon mga idol, dahil nga po sa pagkakaban ni Casimero sa bansang Japan ay wag nang po muna nating asahan na maglalaban itong si Naoya Inoue at General Casimero. Dahil mga tol, 1 taon ay napakatagal nun para sa pag-aantay ni Casimero kay Naoya Inoue. Marami pa siyang bansang pwedeng labanan, sa Saudi, sa Korea, depende kung saan siya dadali ng kanyang promoter. Pero para sa akin dalawang option lang ang pwedeng gawin ni Casimero. Either antayin niya munang umakyat si Naoya Inoue at bakantehin ang lahat ng belt sa Super Bantamweight. Yun na yung pagkakataon niya para magkaroon ng title shot sa Super Bantamweight. Kaso nga lang, wala na si Naoya Inoue. Pero for sure mga idol, magiging champion ulit yan si Casimero kapag umakyat na si Inoue at binakante ng lahat ng kanyang belt. Sa tingin ko naman kakayanin ni Casimero lahat ng nasa Super Bantamweight mga idol Pero para sa akin, mas maganda tong option 2. Kung si Naoya Inoue talaga ang dream fight ni General Casimero, siguro ang pinakamagandang gagawin niya sa ngayon, umakyat na siya sa featherweight or unahan niya si Inoue sa featherweight. Pagkatapos ng nakatakdang laban ni Inoue kontra kina Sam Goodman at sa pinag-aaralang laban kina Murodjon Akhmadaliev at kay Junto Nakatani. Wala pa po kasing sure na makakalaban si Inoue mga idol Dahil ngayon hindi nga po nagtagpo yung first bid niya kay Sam Goodman. Pinag-iisipan po ng kanyang kampo kung sino talaga yung susunod yung makakalaban. Wala pa pong nilalabas na balita. Masakit mang isipin pero mga malalaking pera kasi yung mga binanggit na yun kumpara kay Casimero mga idol. Kaya ang chance lang na nakikita ko para maengganyo ulit si Inoue kay Casimero ay magkaroon si Casimero ng world title sa featherweight division mga idol. Kasi kapag umakyat naman si Inoue sa featherweight, matik naman yun kung sino yung may hawak ng belt, yun yung tatargetin ni Inoue. Natural, kung si Casimero ang isang may hawak ng titulo dun sa featherweight, no choice talaga mga idol kundi maglalaban talaga yung dalawa dun sa taas. Hindi pa naman hulihan kay Casimero kasi nga 35 pa lang naman siya pinakita nga niya diba na kahit 35 siya, ang lakas pa rin niya mga idol. Kaya nga binan sa Japan Tsaka makakasama siya sa mga choices ni Inoue. Diyan mga idol, makikita natin na kapag tumanggi pa rin si Inoue sa laban niya kay Casimero, alam na talaga natin yan. Alam na natin na naduduwag na talagang monster na yan. Bakit tinawag na monster? Wala namang monster na takot. Yung monster, kinatakutan yan ng mga bata. Bata lang natatakot sa'yo. Japanese turtle. Hindi ka na monster ngayon. Inoue, I told you, you're not monster. You are Japanese turtle. Motherfucker! Isa pa mga idol, hirap na rin siya sa timbang dyan sa Super Bantamweight di ba mga idol? Para next time mga idol, hindi na mahirapan si Casimero sa timbang kasi ano na yan featherweight na yan Tingin ko makukuha niya na yan ng walang kahirap-hirap. Tsaka kasi mga idol, kapag nagkakaedad ka na, mas mas bumibigat na talaga yung timbang mo, mahirapan ka na talaga magpababa ng timbang. Pero ang mahirap dito mga idol, yung mga kalibre na makakalaban ni Casimero dito, hindi kagaya nilang Itumba, nila Oguni tsaka nila Sanchez. Ito yung mga makakalaban niya. Papakita ko sa inyo yung top 10 mga idol kung sakaling umakyat si Casimero sa featherweight. Sa number 10 na pwesto po is Mirko Coelho, isa po tong undefeated na taga Argentina, 14 wins at walang talo. Que Cuello es mucho más. Y ahí está. Gancho y es mucho más. Llega la bomba, llega la bomba, llega la bomba, llega la bomba. La mete Mirko. Izquierda ahí. Sa number 9 mga idol, ito po si Country Cuba. 14 wins, 2 talo at 9 KOs. Kung mapapansin nyo mga idol, puro knockout artist po to. Ang pang number 8 po natin na si Raymond Ford, taga US po, 15 wins, 1 talo lamang at 8 KOs. Like that one. Down and out goes Lucas. No question. Pang 7 po, ito po si Brandon Figueroa, taga US din po, may 25 wins at 19 KOs. Kung matatandaan nyo mga idol, nakalaban na to ni Mark Magsayo, pero natalo po dito si Mark Magsayo mga idol. Pang number 6 is Rafael Espinosa. Siya po ang may hawak ngayon ng WBO. Taga Mexico po ito mga idol at isa pong knockout artist. 25 wins, walang talo at may 21 KO. Espinosa is just huge. Is that a knockdown? It was!
Very strange way for Laurel to go. Athletic enough to do it. He's really good. They caught him again coming in, and down goes Laurel for the second time. Rafael, el divino. Sa ating panglimang pwesto po ay si Luis Alberto Lopez. Taga Mexico rin po ito mga idol. Merong 30 wins, 3 talo at may 17 KOs. Kung mapapansin nyo mga idol, puro taga Mexico po yung mga nandito na malalakas at ang may hawak ng mga titulo. Give a sense of turning the tide and stop the onslaughts of Lopez. Like that, slide that right up, followed up by a solid body shot. Oh my goodness! From Cumberland down, and the towel has come in. Adam Booth hurled the towel into the ring, and he's on the canvas and doesn't really know where he is. Sa atin pang-apat na pwesto po ay nakalaban na rin po ito ni Mark Magnifico Magsayo. Siya po ay si Ray Vargas, ang may hawak ng WBC. Taga Mexico rin to mga idol na may 36 wins, 1 talo at may 22 KO. Kung mapapansin nyo mga idol, yung top 4, 5, 6 ay puro taga Mexico. Isa lang dyan ang makalaban ni Casimero ay okay na okay mga idol. Sa pangatlo po ang may hawak ng WBA, si Nick Ball ng UK. Matatandaan na may mga dinurog na po si Casimero ng mga taga UK. Isa na dyan si Charlie Edwards. Meron po itong record na 21 wins, walang talo, 1 draw at may 12 KOs. Sa ating pang number 2 mga idol ay si Angelo Leo, ang may hawak ng IBF. Taga US ito mga idol, may 25 wins, 1 talo at may 12 KOs. Sa ating pang number 1, si Leigh Wood, taga UK mga idol. Merong 28 wins, 3 talo at may 17 KO. How many fights you'll be the man to answer this at this level? A one in the mind as much as with the body. Oh, trouble here. Now, is the head gonna click? Reece Mold's been on the floor now. Can Wood finish him off here? And I think he will. That's it. That does it. What a finish. Sa tingin nyo mga idol, sino kaya ang kayang talunin ni Cuadro alas Casimero dyan? At sa tingin nyo mga idol, tama rin ba ang aking opinion na antayin na lang si Inoue na bitawan ng belt sa super bantamweight at maghari dito? O unahan si Naoya Inoue sa featherweight division para doon niya abangan si Naoya the Monster Inoue? Comment down below your opinion. Peace! Casimero is no joke, he's a real killer and he can punch and he's a ruthless, definitely the punch power. Casimero can punch, he's up, still to this day the hardest puncher I've been hit by. He will be looking for the KO every round of the fight, you know, that's how he fights, and especially the timing of his shots over the top.